Okay. Good morning, church! Good morning! Ano ba kayo makinig salita ng Diyos? Amen! Amen. Meron po tayo Sunday school? So next week will be the start of our school year for the Sunday school. I believe meron short meeting with the parents pa? Next week na rin. So today, we'll just focus po tayo sa sasabihin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Because this is very crucial for us to be prepared, for the next 6 months of this year 2025. At ang culmination po ng ating mga maririnig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang siya magdadala po sa atin patungo sa gagawin pa ng Panginoon sa ating 2026 and beyond. So today pa lamang, ihanda mo na ang iyong puso at kumbinsihin mo na ang iyong sarili na this will be a great journey together. Sama-sama po tayong lalakad, upusad, lalago, dadami, pagpapalain, palalakasin, pagyayamanin. Hindi lang po financially, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because we always believe na as we continue to speak what we believe, patuloy pa natin idedeklara ang sinabi sa atin ng Panginoon that this year will be a year of fruitfulness and multiplication. Which means ang buhay mo ay madadagdagan, dadami, at ang pagdami na yan ay magre-resulta ng magandang bunga. Dahil ang bunga po na ipoproduce natin ay hindi po nagmumula sa atin. Ang bunga po na makikita sa atin ay yung pagiging pananatili natin sa ating Panginoong Kristo bilang ating true vine. Siya yung puno na tayo nakakabit. At dahil siya ang great source, siya ang pinagmumulan ng lahat-lahat sa atin, sa kanya rin natin kukunin. Ang kalakasan na kailangan mo, ang kayamanan na kailangan mo, ang kagalingan na kailangan natin, ang katalinuhan na kailangan natin, at higit sa lahat ang kalakasan na nagmumula lamang sa kanya. It's very important to understand all the gift na tinatanggap po natin. And I believe every cell group now is now beginning to study about the gift of the Holy Spirit. And I heard last week, nung nagkaroon po ng collaboration or ingress yung ating mga Sunday school teachers, for the whole 9 months, ang pag-uusapan po ng mga anak ninyo sa Sunday school is about the fruit of the Holy Spirit. Inunahan ko na ba sila? Okay lang. Because it is very important that at a very young age, sa mura nilang edad, ay matutunan nila ang mga bagay na meron na sila. Actually, all of these things na meron na about the fruit of the Holy Spirit is already still to all of us, even in the creation. But because of sin, natabunan ito, dahil sa kasalanan, nakalimutan ito, dahil sa kasalanan ito ay hindi naging importante. Pero binabalik sa atin ito ng Panginoon para maunawaan, lakaran, at isa pang buhay natin ang mga bagay nito na itinuturo sa atin ng ating Panginoon, especially through our Sunday school kids. And I thank God, yung cell group pala na binuo po ng Panginoon sa atin, especially sa mga young adult and teens. This will be the beginning for them. Not only to learn for what they will be teaching. Kasi tuturo pa na nila ito, at the same time, they have to be the good example ng mga bagay na matututunan po ng ating mga anak. Amen. So crucial po ito. And for us also adults, I believe yung mga nasa tamang edad na, wastong edad na, ito rin yung kanilang pinag-aaralan. Sa amin pong cell group, sa mga kalalakihan, we have already prepared this since April. And every month is a different topic about the fruit of the Holy Spirit. But today, we will continue to understand muna kung sino nagbibigay sa atin ng karunungan. Kung sino nagtuturo sa atin para mas lalo tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Because without this, they cannot understand
No? Mahihirapan tayo. That's why our topic for this morning, for this last Sunday, we will be dealing with the Spirit of Truth. Amen. Ang Espiritu ng katotohanan. Amen. Are you ready? Amen. Amen. So let's pray. Lord, salamat po na umagang ito ay puno-puno ng iyong mga pangako. Puno-puno, Panginoon, ng iyong karakter at promises na maiintindihan at maunawaan namin. Ang aming pong panalangin, ipaunawa mo ito, Panginoon, sa amin. Santong Espiritu, Banal na Espiritu, tulungan mo kami, Panginoon, because you are the great teacher. You are the one who will give us the wisdom, O God, to understand and to know what is in the heart of God through your Son, Jesus Christ, as we continue to be connected through your Word, Lord. Your Word has a power, and this power, Lord, will ignite the Holy Spirit, O God, to empower us once again, just like the dunamis power, Lord. Just like in Acts chapter 1, verse 8, that as they wait upon the promise, and that is the Holy Spirit, you will move in such a way, O God, that this morning we will understand you clearly, we will know you more deeply, and we will have a strong relationship and foundation through your Word. We bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. Thank you, our Abba Father, and thank you for your Word. In Jesus' name we pray. Amen. John chapter 15, 26 to 27. I'll be reading the Amplified and the Tagalog. Kasi maganda po yung share sa atin ni Pastor Henry last week about the Holy Spirit. Yesterday, we have a wonderful time in our prayer and praise. Now, we just come into the presence of the Lord and we ask Him to speak unto us personally. And after that, the Holy Spirit reveal more of Himself to us as a congregation. So today, we will study what kind of Spirit that Jesus promised unto us. Sabi po doon sa John 15, verse 26 to 27, si Kristo po ang nagsasalita dito. At si Kristo din ang nagsasabi na mayroong mangyaganap sa buhay ng mga mananampalataya. At ito rin po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng babasahin natin. Ito rin po dapat ang nagpapaalala sa atin kung sino ka at kung sino ako. At kung ano ang kakayahan na meron ka na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. That's why John 15 is so important that we stay connected. Our connection is on the true vine, and that is Jesus. Because we will only know the Father through His Son, Jesus. Amen. Amen. At ang sabi po ni Kristo, kinukumpleto niya ang lahat ng bagay. Hindi lamang siya naparito sa lupa para ang kapahayagan, kaligtasan ng sanlibutan ay maranasan natin doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi wala po tayo nung panahon na yun. It happened 2,000 years ago. And we were not there. Sino po dito nandoon nung pinako si Cruz? Bakit si Kristo sa krus nung panahon na yun, 2,000 years ago? Meron po ba? Paano natin nakilala? Paano natin nalaman? Sa salita ng Diyos. At yun yung ating connection ngayon sa ating Diyos, ang salita niya. At ito pong sinabi ni Kristo, it was written, and even today, it has power. And even at this very morning, it has life. Amen. For us to understand, para maintindihan natin at maunawan natin kung sino ka, kung ano ang meron ka, kung ano ang dapat na lakaran mo. At sabi dito, but when the helper, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, and the standby, yan ang Banal na Espiritu. Amen. So this morning, the Holy Spirit is standby dyan sa tabi mo. Hindi mo siya nakikita, hindi mo nga rin siya nararamdaman, hindi mo nga siya naamoy, hindi mo siya naririnig. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, comforter siya, advocate siya, intercessor siya, counselor siya, strengthener siya, helper siya, standby siya. Sa Tagalog nga, siya ay patnubay. Kung nalilito ka sa buhay, naraniyan ang Banal na Espiritu Santo. Na magpapaalala sa iyo. Na sinasabi ni Kristo. And during that time when Jesus declared these things, even to His disciples, they cannot understand.
They do not know. Hindi nila maaro ang sinasabi ni Kristo. Ano yung Holy Spirit na yan? Ano yung component na kasama ka na nga namin, Jesus? And yet, sasabihin mo, meron pang darating na standby. Standby na nga ako, magkakasama pa ako ng katambay. Pero ang klaseng tambay ito. Ang sabi po gano'n, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, which comes from the Father. Sa maliwanag, ang Espiritu ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Hindi Espiritu ng kasinungalingan. Hindi Espiritu ng pagkalito. Hindi Espiritu ng kahinaan. Hindi Espiritu ng pagkawalang pag-asa. This Spirit speaks about the Spirit of truth. And when Jesus speaks, He speaks about life. And when Jesus speaks from the Father, it speaks about something that is not ordinary for all of us. Something that we do not heard before. Because the Spirit of truth will always reveal who the God, the Father is through His Son. Nagkakaintindihan mo ba tayo? At yun ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng binabasa natin. So every time you read the Word of God, every time we challenge ourselves kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, in our own human understanding, we cannot fathom. Hindi natin minsan naiintindihan. Hindi natin minsan nauunawaan. Especially when we read the Old Testament. Di ba yung mga bigat. Anak ni Adan, anak ni Noah, anak ni ganon, anak ni sa ano. Pero kapag ka inintindi mo at hiningi mo ang talino, no, ang Espiritu ng katotohanan to reveal more of who Jesus is through His Word, yan po magbibigay sa atin ng katalinuhan. Wisdom that comes from God. To understand the will of God. The promises of God. And the kingdom of God. Katulad na lang po nung kanina share ni Ate Poti. In our own practical understanding, especially as parents at sa mga nanay, talaga mo, our natural reaction sa mga need natin will always be fear. Will always be worry. Tama po ba? We always worry. Why? Because we do not know what will happen. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, and the Spirit of truth is saying unto us, do not worry. Kasi alam ni Kristo. Do not worry. So when the Spirit of truth tells into your heart, do not worry, then you begin to understand, do not worry. Amen? Pero ang nakikita mo, warrior ka. Hindi ka warrior. Because you see the situation, you see the reality of life, wala kang kakainin, katulad ng isang nanay, dumating si Judith sa bahay, biglang dumating, kahit ayaw mo siyang dumating, pero tuwing katapusan mo, darating si Judith. Hindi na ma-absent yun. Judith sa Meralco, Judith sa mga bayarin, sa pupa, sa tubig. And every time he knocks on your door, ring on your bell, tap on your windows too. Nakakatakot, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, do not worry. And the promises of God sa atin, sabi nga ni John, no? In 2 Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, for God does not give you the spirit of fear. Sabi niya, but God has given you the spirit of power, of love, and of sound mind. And this is where you will be getting your own understanding. Kaya nga sinabi ni Kristo, no, manggagaling ang espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, at ito ang magpapahayag sa patungkol sa Anak, and that is Christ. Let's go, verse 27. At yung bagay na maririnig natin
patungkol sa Espiritu ng katotohanan sa kapahayagan ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi po doon, you will testify also. So yung narinig mo, yun yung papahayag mo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, do not worry, but seek first the kingdom of God. And it happened last Friday, this mother shared to the cell group, nabayaran niya na si Judith. Judith, dumalaw si Judith. Binigay niya yung para kay Judith. Binigay niya yung para sa ating Panginoon. At ibinigay naman ng Panginoon ang para sa Kanya. Hindi lamang po sapat, kundi higit pa sa Kanyang inaasahan. Amen. Yun po yung binanggit ni Ate Poti, no? And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So you still have to be connected to the true vine. Amen? Amen. Amen. Kaya kung marami kang sapatos, dapat sapat lang. Pag kumamit na yung os, sapatos, ang dami na lang. Sapatoses. Dalawa lang ang paa natin. Left and right. Sapatoses. So pag sumobra na sa dalawa, octopus ka na nun. Centipede po. Amen? Pero keyword niya tayo na friends. Sa Tagalog, ang sabi ko doon, balikan natin. Sa 26. Para mas natin magkakaintindihan. Ngunit pagdating ng patnubay, and that is the Holy Spirit, the advocate, the helper, the strengthener, the counselor, the intercessor, the standby, sabi po doon, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagbumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. That's why we always need the Holy Spirit every day of our life, 24/7. Because in every decision, big or small, we need the wisdom from God. Pag nag-away kayo mag-asawa, kailangan may wisdom ka rin na nagpupula sa Diyos. Bakit ba ako inaaway ng asawa kong ito? Siguro may ginawa ako masama. Siguro may mga mali sa akin. Hindi yung pag inaway ka, aaway mo rin. Diba? Kasi ganun ang reaction natin. You always want to be selfish tayo. But Jesus is a selfless friend who offers life unto us. Hindi siya nagdadalawang isip. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan mo ng banal na Espiritu. At ang Espiritu yan ay hindi lamang banal, kundi Espiritu ng katotohanan na nagpapahayag ng kapangyarihan at kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang sabi doon, yun ang magpapatotoo sa atin tungkol sa Ama sa langit. That's why Jesus came. But today, wala na si Kristo sa atin. Kasi nandun na siya sa kalangitan, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, who is still interceding for us. But God is so good. Jesus loved us, you and me. Nang sabi mo gano'n, I will send the comforter. I will send the advocate, the encourager, the helper, the counselor, the strengthener, the intercessor, the standby. Ano daw? Para patnubayan tayo. So in our walk in life, today as a Christians, we walk by faith and not by sight. When you say faith, it speaks about your connection. No, yung pagtitiwala sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, na ito'y nagmumula sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo. That's why in Acts chapter 1 verse 8, sabi po ni Jesus, bago kayo lumayo, hintayin niyo yung helper. And that is what happened in the book of Acts chapter 1 verse 8. Hindi mo muna tayo pupunta doon because medyo mahaba po topic yun. And last night, if you are here, we activate this gift. Now, this gift na binigay po sa atin ng Diyos. Yesterday, we have a wonderful time just in the presence of the Lord. Amen. And we allow the Holy Spirit to just minister unto us. And sometimes we forget these things, no? Especially in our personal devotion. Let the Holy Spirit speaks to you. And it's now my prayer, every time na magkakaroon kayo ng cell group, hindi naman po ito share, hindi naman po ito makikinig ng salita ng Diyos, but more importantly, it is my encouragement na as you gather
2 or 3 gathered in His name, sabi po ng salita ng Diyos, siya ay nasa inyong kalagitnaan. Pero ang ating pong Panginoong Kristo hindi na lang biglang lalabas. Kasi pag lumabas po si Kristo sa kalagitnaan, sigurado takbuhan tayo doon. Di ba sabi mo multo? Even during that time when they see Jesus walking on the water, ang una nila sinasabi, multo. Pero sabi ni Kristo, it is I, do not be afraid. And when you gather as a cell group, 2 or 3 gathered in His name, naroroon ang presensya ng banal na Espiritu. Amen. At ang banal na Espiritu na yan, ang Espiritu ng katotohanan, na kapag tayo ay nagtitipon-tipon sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag sa atin ngayong umagang ito ang kapangyarihan ng mga salita niya na magbibigay power sa ating puso at sa ating isipan, sa ating mga alalahanin. John 16 verse 13 to 15, ito po ang sinabi ni Kristo. Hindi siya natapos dyan Binanggit niya rin po ang mga katagang ito. At ang sabi pong ganon, ngunit, pagdating ng patnubay, kasi sabi niyo sa John 15, darating ang patnubay. Magpapatotoo ang Holy Spirit na ito patungkol sa Ama sa pamamagitan ng Anak. At dahil ito yung patotoo sa inyo, ipapatotoo nyo rito to testify, right? Sabi po doon sa John 15:27, kailangan nyo i-testify. Kailangan nyo ipahayag. Ito ay magkakaroon lamang ng kapahayagan kapag ka naniwala ka at nagkaroon ng pagkaunawa ang iyong buhay spiritual sa sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At ang sabi po dito in verse John 16:13, sabi po doon, ngunit pagdating na Espiritu ng katotohanan, ano daw ang gagawin nun? Hindi lamang po ipapayag, kundi ito ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Maliwanag po ba? Amen. So every time we study the Word of God, we always learn na ito ang katotohanan. Ito ang sinasabi ng kaharian ng Diyos. Kasi doon sa John 15, meron po, di ba, hindi ka na taga-mundo. Like, kung ikaw ay taga-mundo, kabumuhian ka. Di ba yun po yung pinag-aralan natin? If you are a friend of Jesus, the world will hate you. Yes. Because yung standard ng Word ay hindi ng standard ng Kingdom of God. Mismo ikaw, kahit na nung nakilala mo si Kristo, yung dati mong gustong gawin, ayaw mo nang gawin. Kung may ginawa kang hindi maganda, para bang kadiri-diri yung ginawa mo noon. O, naging adik ka, pumatay ka ng tao, ano ba, nagkaganon ang nangyari mo nung nakabuhay mo, yung luma mong buhay. Di ba? Those are the things na hindi maganda. At ang nais mo lamang ngayon ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, this time, Jesus declared na pagdating daw ng Espiritu ng katotohanan, ito'y magiging patnubay mo sa iyong buhay. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ang papayag niya sa inyo ay ang mangyayari sa hinaharap. Ito po yung namimiss ng maraming Kristiyano, na katulad mo at katulad ko. Na kapag nagkakaroon tayo ng mga worries, nagkakaroon tayo ng mga questions sa buhay, nagkakaroon tayo ng maraming agam-agam at mga bagay na hindi natin maintindihan. Ito kagad yung nagdideklara sa ating puso. Ito kagad yung tinatanggap natin. Because this is what happening surround us in this world. That's why Jesus is warning us, in this world, there will be tribulation. Wars, rumors of wars, famine, fighting, pag-aaway ng mga magkakapatid. Diba? Yun po yung sabi ng salita ng Diyos. Even the Word of God is saying these things for us to be warned. Pero sabi po, ang Espiritu ng katotohanan ang papayag sa atin patungkol sa Ama, at ang kapayagan na ito ay magbibigay sa atin ng katalinuhan upang malaman natin kung ano ang mangyayari sa ating buhay kung pinapatubayan ka ng Espiritu ng katotohanan. Amen. Amen. So it's very important for us, Christians, the followers of Christ, to understand Christ did not only die for you and for me, and save you
for eternal death or hell, but also here on earth, God is empowering us. God is helping us. Kaya nga po ngayon ko na naiintindihan bakit buhay pa ako magpahanggang ngayon. Kaya bakit buhay ka pa magpahanggang ngayon? Kasi nais ng Panginoon, nakaharap po ang lupang ito, ang temporary placement na ito, pinaglagyan sa atin ng Panginoon, na may katagumpayan, na may pag-asa, na may katapangan. Naalala niyo yung share natin kahapon? Nag-umpisa pa lang tayo, sabi ng salita ng Diyos, now, may the God of hope. Yes. Naalala niyo po yun? Yesterday, Romans 15:13, puntahan natin. Now, may the God of hope filled us with love and joy. Can we go there para mas lalo natin baka may mamisa kong word. Sabi po doon sa Romans 15:13, Romans 15:13. Basahin ko na lang. Okay? Ang sabi po doon, Now may the God of hope fill you with all now, joy. when you say now, it speaks about today, at this very moment, not later, not tomorrow, because you need it now. Present. You need it from God. At ano daw yung Diyos na yun? The God of hope. When you say hope, sure expectation of good things to come. That is what hope means. In the Greek word, elpis. Pag in-elaborate mo, sure expectation of good things to come. Sabi ng salita ng Diyos, ngayon, ang Diyos na nagagawa ng magagandang bagay sa iyo ay punuin ka. Fill you with all. When you say all, wala siya ititira. When you say all, it speaks about the totality of who God is in your life. So kung kilala mo si Kristo, kilala mo ang sinasabi ng Espiritu ng katotohanan, na ang mga bagay na ito ay nang bumula sa Kanya, ibibigay niya ito ng walang labis, walang kulang. All. North, south, east, west. Fill you with all joy and peace. When you say peace, shalom. Wholeness of body, soul, and spirit. Kabuuan, totality ng kapayapaan na nagbumula, shalom. Pero, kailangan mo i-believe. Maliwanag po ba? Ang susi doon, in believing. Alam niyo po ba, hindi ka naman aasa kung alam mo na ang mga bagay na nasa na. Tama po ba? Kaya nga, may the God of hope, you always hoping, you always believing. Because you do not need the God of hope if you know na meron ka na. Naintindihan niyo ba yung logic na sinasabi? Hindi mo na kailangan ng hope, hindi mo na kailangan ng pag-asa. Kung alam mo na, nasa iyo na. You will not believe. Kasi alam mo na, kaya ko to. Pero kung alam mo na, hindi mo to kaya, pero naniniwala ka na, ang sabi ng Banal na Espiritu, mangyayari yan sa buhay mo dahil merong Diyos ng pag-asa. Merong Diyos ng kagalakan. Merong Diyos ng kapayapaan. Amen. At ang sabi po doon, ibibigay sa ito ng Panginoon, kaya nga all joy, kaya nga feel, ibig sabihin, mapumapaw, papawin ka ng Diyos sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, upang ano daw, ang mga bagay na ito ay mapumapaw sa iyo sa pamamagitan daw ng kapangyarihan pa rin ng Banal na Espiritu Santo. Okay. Sabi po na salita ng Diyos, to each one, God has given us faith, a measure of faith. Iba-iba po kasi yung level ng ating pananampalataya, pero isang pananampalataya po ang meron tayo. At yan ay nagmula kay Jesus. Amen. Hindi mo lamang makarok yung pananampalataya na meron ng isa at meron ako dahil yung connection mo sa Diyos ay hindi matibay. Hindi ka lagi nakakonect, busy ka lagi, out of reach, cannot be reached.
Walang load. Sa Lord, hindi mo kailangan ng load. He is always connected with you. 24/7. Amen. Sabi ko nga sa inyo, yung joke na yun na hindi pa hanggang ngayon, hindi pa rin tawag dito na lalaos. Ang Diyos ang may-ari ng globe. Siya ang gumawa ng sun. Tama mo ba? Yes. Baba. Siya ay smart. Nandito lang siya. Dagdagan. Amen! Pero dito lang siya. You can talk and text to God. You can touch because He is moving. Amen. Liwanag po. Balik tayo sa John 16:13 hanggang 15. Sabi po doon, and then in verse 14, pararangalan niya ako, and that is Jesus, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. So si Jesus din niya tayo iniwan na lang. Hindi niya tayo iniwan, bahala kayo. Namatay siya sa krus, kinuha niya yung kasalanan mo at kasalanan ko, inilibing siya, nabuhay siya magmuli because He is God. He is the only Son of Man and the Son of God na nabuhay mula sa lupa. At may kapangyarihan siya bumalik sa langit. At nung sinabi niya, siya babalik sa Ama, hindi niya sinabi sa mga disciple na bahala kayo sa buhay niyo, malalaki na kayo, mayo kayo. Di po ganon. Kaya nga kayo lagi nandito sa simbahan kasi nais yung marinig pa ang kapahayagan ng ating Panginoong sa Kristo. At hindi rin ginawa ng ating simbahan na nung nakilala mo si Jesus, o sige, go home. Be merry. No. Kailangan mong kilalanin pa ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ang espiritu ng katotohanan na nagbibigay sa atin ng kalakasan para lalo tayong lumakad, lalo tayong magtiwala. Because the Spirit of truth will always reveal who the Father is through His Son, Jesus Christ. And the Word of God is the instrument na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya every time you read the Word of God, ask the Holy Spirit to give you wisdom, to give you the understanding. Actually, our lesson for today, I should be covering yung gifts of the Holy Spirit. Meron po mga regalo ang pangbanal na Espiritu. Kaya nakaabutin po tayo na matagal. So I pray na on the succeeding Sundays, Pastor Henry will discuss it. Everybody. Everyone. And actually, yung forte ni Pastor Henry during our time, the teaching of the gifts of the Holy Spirit. Ang dami po nun. Marami regalo. So, wag mong sasabihin na wala kang kayang gawin para sa Panginoon. Remember, God gives you not only the fruit, kundi yung gifts. Amen. At ang pagka-Panginoon ko nagbigay ng regalo, hindi lamang po isa. Amen? Amen. Bilangin yung mga daliri nyo. Ilan ang daliri nyo? 10. Left and right. Hindi ka ba nagtaka bakit isa dapat? Sana isa na lang. Dapat 5. Ibig sabihin, may function lahat yan. Tama mo ba? The pinky, the ring finger, the middle finger, yung pointing finger, and the thumb. May mga function. So, doon pa lamang, appreciate mo na there are different parts of the body that you have. 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, 2 feet, 2 hands, the left and the right. Hold them apart, softly and right. Touch them softly. 1, 2, 3. Verse 15. And then in verse 15, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang ibig kong sabihin nun,
This is a wonderful promise, no? Because kung ano daw meron ng Ama, meron si Jesus. Nasa kanya na. Amen. Tama po ba? At kung ano meron si Jesus, Natanggapin din ng banal. ang Espiritu Santo, the Spirit of Truth, will expose it to you. Will reveal it unto you. Amen? Ipapahayag daw sa atin ng Espiritu ng katotohanan ang lahat ng patungkol sa Ama sa pamamagitan ni Kristo at ipapahayag sa inyo. And the good news is that 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, 19 to 20, sabi kong gano'n. Ano masala natin maintindihan na? Para hindi mo sasabihin na wala ako noon. Ito po sabi ng Word of God, it's not me telling it to you. It is the Word of God through the power of the Spirit of Truth. Ang sabi po doon, or do you not know that your body, sino dito may body? Amen. Ano daw? Is the temple of the Holy Spirit, who is in me. Manay. Whom you have from God, and you are not your own. Sabi kong ganon, ang ating pong katawang lupa ay templo ng banal na Espiritu Santo na nagmula daw sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po yung sinabi ni Kristo na darating ang inyong comforter, encourager, advocate. At ang sabi po doon, titira siya saan? Sa kapitbahay ko. Sa aking kami. Titira siya saan? Sa tablet ko. Titira siya saan? Sa akin. Sa aking katawan. Sa aking pagkatao. Hindi lamang yung physical na katawan, kundi pagkatao. Amen? That's what the Word of God is saying. Sabi ni Pablo sa mga Corinthians, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? Hindi ka lamang binigay ng tagapagligtas, kundi magkakaroon ka ng Espiritu ng katotohanan na magpapahayag patungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. At ang sabi doon sa verse 20, for you were bought at a price. Ito naman, di ba? It is the life, the blood of Jesus that purchased you and me. Therefore, dahil ito yung katotohanan, alam mo, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Glorify Jesus, glorify God in your body. Paano? Hindi lamang po tuwing praise and worship. Kaya nga sabi ni Pablo, in everything you do, whether you eat, you drink, you sleep, do it all for the glory of God. Amen? Amen. Kahit kung nagkakainan tayo, pinag-uusapan natin ay mga bagay-bagay patungkol sa kaharian ng Diyos na bibigay kaluwalhatian sa Kanya. Hindi yung mga bagay-bagay na sisiraan natin. Hindi yung natin si ganito kasi ganyan naman siya, may mga bagay ka may problema kasi yun eh. No. We speak about glorifying our God through our body. So our eating, we always glorify our God. Amen. 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 And then, in Romans chapter 8, para mas lalo natin maintindihan, this is where I will be ending up. Okay? Para mas maintindihan mo, bakit merong Espiritu ng katotohanan na kailangan mo magpahayag kung sino ang Diyos sa atin. Nasabi po doon sa verse 15 ng mga aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 15. Sabi po doon, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Imagine that, if Jesus came at namatay siya, pero pag alis niya, puno-puno tayo ng takot. Kasi totoo naman, sa ating kapanahonan, mapupuno ka na talaga ng takot. Di ba, nagigirahan yung mga malalaking mga bansa na may mga nuclear weapon.
Eh tayo, ang meron lang tayo, yung Watusi, Pag ano pa, 5 star. maybe Rocket. Di ba yun lang meron tayo? Natawa nga ako yun. Sa Facebook, di ba maganda mga drone, nagliliparan na gano'n, tapos pinakita, Philippines, nuclear power. So yun, kung yan nakikita mo, mabalutin ka ng takot. Mabalutin ka ng pagkawalang pag-asa. Pero Jesus, see all these things. Nakita lahat ng ating Panginoon to. Nabasa niya na yan, yung ating kapanahunan. At kahit ito'y nagaganap, sabi nga ng Panginoon, huwag ka matakot. Do not worry, do not be troubled, for I have overcome the world. Amen. Ibig sabihin, kahit may gera doon, pagputo ka sila doon, nandito ka, secured ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Yung battle mo everyday sa buhay, of course, nakikita mo yung nararamdaman mo, pero kailangan sabihin mo, Lord, hindi ko to battle mo to. Because ang sabi mo, bibigyan mo lagi ako ng katagumpayan. Amen. Kapayapaan. Amen. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Amen. At yun dapat na maghahari sa ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagpupok upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Now, this is very crucial for us, brothers and sisters. That the Spirit that God gave unto you is the Spirit of sonship. So sa English po, God has given us, does not give us a spirit of fear, but a spirit of sonship. When you say sonship, binigyan ka niya ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Amen. Kaya masabi po doon, kaya Espiritu ng pagpupo mo kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama ko, Abba, Father. Di ba dali natin tumawag, di ba yung mga baby, mga anak natin, pag si Faith may kaaway, Daddy, Mommy, sino una niya lalapitan? Parents. Kasi yung kanilang, yun yung kanyang parang security. No, kapag ka naapi ka, pupunta mo yung tatay mo, nanay mo, na anytime, gagawin ng lahat para protection ng ka. How much more your God who is in heaven, who knows everything. And when you begin to believe the truth na ikaw ay tumanggap, hindi lamang ng Espiritu ng katotohanan, kundi Spirit of sonship. Which means, you can cry out to God, our Abba, Father. Let's go on. Verse 16, 17, 18. Spirit. Yan. Ang Espiritu na nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Verse 17. At yamang mga anak ng Diyos, yamang mga anak daw tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Kung ano meron si Kristo, meron ka. Okay, later on, you will understand what I am saying. So, yun yung katotohanan. Pero sabi ng mundo, sabi ng devil, sabi ng kaaway, who is the accuser, devil will always accuse you of your old self. Paano mo sabihin, ikaw yung tagapagmana? Kanina lang, palpak ka, kanina lang, may ginawa ka, kanina lang, ang dami mong ginawa. Diba? Alam ng kaaway yung kilos mo eh. Alam niya din yung iyong posisyon bilang anak ng Diyos. Pero ikaw ay lilinlangin niya. Yan po ang trabaho ng devil. No? Ni Satan. Accuse you. No? Yung lituhin ka. Kaya kung narami kang pinagdadaanan, ang hugot mo, hindi yung mga sinasabi ng mga code. Na pagod ka na, gusto mo na manahimik, buhay ka pa. Sabi ng Panginoon, God has not given you the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Doon ka dapat. Diba? Because we still have the choice. You can choose to be sad, and you can choose to rejoice. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Pero hindi naman rejoicing yung sitwasyon mo. Wala kang pera, may sakit ka, tinaningan ka na. Diba? Pero sabi ng salita ng Diyos, rejoice. By His stripes you are healed. Believe. And
and it shall be happen unto you. Di ba yun ang mga salita ng Diyos? Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo mga kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Let's go on, verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayayamin sa kaluwalhatiang ipapayag sa atin balang araw. Alam nyo, kaya po tayo tinuturuan ng Panginoon ng pagtitiis. Actually, it's ang the other thing na dapat mo makita doon ay yung maging kontento. Katulad ko share ni Ate Poti nga, totoo naman yun. If you have an iPhone 16 Pro, sinishare ko na rin to, pero hindi po iPhone 16 to. Samsung lang to, Samsung. Samsung na low class. Pag tumawag po ako kay Renz, at sinagot niya through his iPhone 16 Pro, sabi ko, hello Renz, this is Pastor Romel using my Samsung A16. Oh, Pastor, kamusta po? I'm using my iPhone 16 Pro. Wala akong pagbabago yun. The same voice na meron si Ren through his iPhone 16 na maririnig ko rin sa Samsung ko, same voice. Ganon din po ako. Amen po ba? So, wala pong pinagkaiba. Meron ng relo na Timex. So, meron kang relo na Rolex. Kung ang pangalan mo ay Leroy. Pag tinanong ako ni Edwin, Pastor, anong oras na? According to my Timex watch is 11:40. Si Kuya Boyet na Rolex, lumapit si Edwin, sabi niya, tanungin mo nga kay Kuya Boyet kasi naka-Rolex yun. Yung bang oras ko, tsaka oras ni Kuya Boyet? Okay, no? Pares din po, no? 11:40 rin. So, it's not about what you have. Praise the Lord kung meron ka nun. Hindi ko naman sabing bawal, ano? Praise the Lord kung marami ka sapatos. Pero dalawa lang ang paa mo, remember? Pero ang sinasabi po dito ng Panginoon, no? Yung mga bagay na yan, tinuturuan tayo ng lesson ng Lord. Pero ang buhay po natin talaga hindi tayo tagamundo, kaya nga sabi dito, ang kaluwalhatian ang ipapayag sa ating balang araw ay darating dahil yun ang ating final destination. Amen. Amen. Last verse 26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Yan na, maganda. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sabihin. Sometimes there are na hindi na natin alam ang gagawin. Because you have the spirit of sonship. No, sinabi doon sa pinag-aralan sa Romans chapter 8. You can cry out to Abba Father. Diba? Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka pa lumalapit sa Kanya, alam niya na ang pangangailangan. Sabi nga ni Jesus, kung ang tatay mo dito sa lupa na masama, kapag humingi ka ng tinapay, bibigyan ka ba ng bato? O ahas. Diba? Kapag humingi ka ba ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? How much more your Father in heaven who knows everything that you need. Amen. At ang Espiritu Santo magpapaalala sa atin, kapag hindi mo na kaya, manalangin ka, lumapit ka sa banal na Espiritu Santo. Ano sabi doon sa John 16, as John 15? Ang Espiritu Santo daw ay ano? 15:26, advocate, comforter, encourager, counselor, helper, intercessor, tagapamagitan. Kaya nga, kung di mo na alam yung papanalangin mo, hayaan mo banal na Espiritu ang kasama mo manalangin. Kadalasan nga sa atin, pag hindi natin alam, iiyak na lang tayo, right? Yes. At yung iyak natin, hindi natin alam kung anong klaseng gugulgul yun. Pero the Spirit that is in us is ascending to the heaven, reaching Jesus. Kaya nga pagtapos mo iyak, dapat ayusin mo yung sarili mo, tapos na. Iniyak mo na eh. Ibig sabihin, pag iniyak mo, binigay mo na, right? Huwag mo nang kunin ulit.
Kasi pag kinuha mo yun, ano yun? Laban-laban? Bawi-bawi? Rubber band. Let's get out! Ibigay mo sa Lord and let the Holy Spirit, which the Spirit of truth, sabi po ganon, He will testify. Wait, doon tayo sa Romans. Okay? 26 and then 27. Romans chapter 8. Yan, sabi mo nga, ang Espiritu ang namamagitan para sa atin na dumaraing sa paraang hindi natin kayang sabihin. Then verse 27, at ang Diyos na siyang nagsasaliksik sa puso ng tao. Remember when you pray to God, when you come to God, no, yung wala ka ng alam ng Lord yung laman ng puso mo. Kung galit, alam ng Lord yan. Kung hinanakit, alam ng Lord yan. Wala po tayo may tatago sa Panginoon. Kaya nga, the Spirit of truth, no? Yung Espiritu ng katotohanan, magsasabi sa atin, love ka ni Lord. Amen? Kung di ka love ng asawa mo, di ka love ng kaibigan mo, love ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Amen. Ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. So every time, meron kang galit, meron kang pagkalito, tatanungin mo, Lord, why? Ibig sabihin mo, Lord, isang ganap to sa akin, ipahayag mo sa akin, Panginoon. Huwag mong iba to sa Lord. Bakit mo ginagawa ito, Lord? No. Because God knows what is best for us, for you, at that moment. Amen. So kung may nangyayari gano'n, ask God, Lord, reveal to me why these things happen. Remember, doon sa ilang, sa desert, people are dying because of unbelief. Yes. Nasa disyerto sila, kasama nila ang pillars of cloud by day and pillars of fire by night. Sa disyerto, marami pong panis. May mga scorpion, may mga kulubong, may lahat ng klase ng pwedeng kumagat sa iyo at mamatay ka. Pero during that time, because God is with them, the presence of God is with them, hindi sila kasi nga sa gabi, maginaw, pero may pillars of fire. Sa araw, sa daytime, pillars of cloud. Alam niyo sa disyerto, pagka mataas ang araw, mamamatay ka sa init. Hindi doon nakarating ng Middle East, taas ang kamay. Wala yung isa na sa iyo. Kukuha ng kape. Kumuha ng disyerto. Ay! Kukuha ng kape. Tingnan mo sa Dubai, talagang kala mo maganda yung Dubai, pero yung outside Dubai, disyerto, kaliwan kanan. Dahil sa kanila hindi pagpapaniwala sa Diyos, kinagat sila, maraming namatay. Ang sabi ni Moses, kunin mo na lang ako ng Diyos, Yahweh, bakit nangyayari ito? Pinaparusahan mo kami. Anong sabi ng Panginoon? Gumawa ka ng pole at lagay mo doon yung ahas, yung simbolo ng ahas. So, kung ano yung tumutuklaw sa kanila, yun din mo mapapagaling. Pero yun po yung sign, Jesus one day will be crucified. Yes. At the cross. And the only thing that you have to do is look. Pag sinabi mo look, hindi titignan mo lang, tapos aalisin mo na yung mata mo. Kaya nga, during that time, sabi ng Diyos kay Moses, pwede niyo nang palayasin yung mga ahas. Pero ang ginawa po ng Panginoon, sabi mo gano'n, ang sino mang tumingin doon sa ginawa ni Moses ay gagaling. And that's faith. Amen? Hindi niya po inalis yung problema. May problema, pero binibigyan ka ng solusyon doon sa problema. Amen. Kaya kung may problema ka ngayon, hingin mo ang solusyon sa Diyos. Huwag alisin. Kasi pag inalis mo yun, inalis sa iyo yun, pag dumating muli yung ganung problema, hindi mo alam kung paano gagawin. Pero dahil dumating ka uli sa problema yun, alam mo na kung kanino ka kukunin. Kay Jesus. Amen. Stay connected. Amen. Amen? Kaya sabi na sapagkat ang Espiritu ang namagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 28. Okay, konti na lang. Alam natin sa lahat ng bagay, okay, this is Romans 8:28, for we know all things work together for our good. Sabi mo na, alam natin
Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga minamahal sa Kanya. Sila ang mga tinanawag niya ayon sa Kanyang layunin. So maliwanag, in John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. Tinawag tayo ng Diyos. At sa pagtawag ng iyon, nakikilala natin siya at meron siyang layunin. Amen. So sa pagtawag sa atin ng Panginoon, unahin natin layunin niya. Alamin natin yung kanyang layunin. Sabi nga sa Proverbs, there are so many plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Amen. Marami kang plano, pero yung purpose ng Lord ang dapat dalangin ng nauuwi. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. At kung ano man yung plano mong yun, ang sabi po ni Jesus, pinuno niya. Sinunan niya, and all these things shall be added unto you. Kaya nga sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Verse 29 of Romans chapter 8. Lapit na po tayo. Sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Amen. Yan po yung sinasabi ng kapahayagan na binibigay ng Spirit of Truth. Amen? Hello? Amen. At ang sabi po doon, alam na ng Diyos, sa mulat mula pa, na ikaw ay magiging Kanya. Amen. Na tayo bahagi ng Kanyang kaharian. Na sabi nga, for we are called to be a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that will show forth the praises of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Amen. Magiging kapahayagan ng Kanyang kaputihan. At sabi ko doon, at ang mga ito'y pinili upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Jesus become our co-heir, kapwa tagapagmana. Yun po yung kanina nabasa natin, di ba? Kapwa tagapagmana. At kung ano meron si Kristo, tagapagmana si Kristo, meron pa rin. Then let's go verse 30, 5 more verses. Ang mga piliin niya noong papuna ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanyang pinawalang sala. Tayo yun. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahagian ng Kanyang kaluwalhatian. So the Spirit of truth will reveal us of who we are. We became the righteousness of God through Christ. Tayo naging matuwid dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ating gawa. Hindi dahil sa ating mga na-accomplish. Dahil ito yung lahat walang kabuluhan sa harapan ng Ama. Pero dahil ikaw ay may relasyon sa kay Kristo, ang ano meron si Kristo, meron ka. Verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, diba? If God is for us, sino ang makakalaban sa atin? Who can go against us? That's the Word of God. Marami po tayong kaaway. Away nating problema, sakit, alalahanin, pagkagutom, mga gera. Pero sabi ng Panginoon, if God, sabi ng salita ng Diyos, at sabi ng Espiritu ng Katotohanan, if God is for us, who can go against us? Amen. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Verse 32. Kung ang sarili niyang anak, ito po yung lagi ko ini-emphasis. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkain, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana ating lahat, sa ating lahat, sa atin ang lahat ng bagay. Which means, binigay na ng Diyos Ama si Kristo, His only Son. Ano pa raw ba ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Ibig sabihin, kung may sakit ka, bingi ka ng kagalingan, hindi niya ipagkakait yun. Ibig sabihin, mas importante yung kagalingan kaya sa Kristo na tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang higit pa sa binigay ni Kristo. Kaya ano ba nang ilingin mo sa Diyos Ama? Sa pamamagitan ni Kristo, sabi po dun sa John 15, ask the Father anything in my name, I will give it unto you. Sa maliwanag po, yung pinag-aaral na sa John 15,
So sinasabi ng Espiritu ng katotohanan na ang kaaway ninilin lang tayo para hindi tayo lumapit sa Diyos, sa tunay na Diyos. At tingin natin ang mga bagay-bagay na kaya niyang ibigay freely upang makamta natin ang kabutihan ng Diyos at tayo maging kapahayagan ng kanyang kabutihan. Kaya may sharing ng nanay, wala siyang pabayad. Binigay niya pa nga yung kanyang tithes and offering, and yet, binigyan siya ng oportunidad ng Diyos na magkaroon ng pagkakakitaan. At yung pinagkakakitaan niya ngayon, hindi lamang sapat, kundi labis pa. Or one whole way. That's how God moves in our life. If you believe. Remember, yun yung aking testimony, di ba? Na wala naman kaming pagyayabang, pero mayaman ang aking Diyos. Amen. So sa Kanya ako kukuha. Sa Kanya ako mag-withdraw. Amen. 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 And then last 3 verses, verse 33. Sino makapag-harap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? So walang pwedeng magparatang sa iyo. Tayo yung mga tinawag anak ng Diyos. Gayun ng Diyos ay nagpawalang sala sa kanila, sa atin. Verse 34, sino hatid upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit bigit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Amen! Jesus did not only die for you and for me. He also seated at the right hand of the Father, interceding for us. Amen. At binigay niya si Holy Spirit, the Spirit of Truth, to be our advocate, helper, strengthener, intercessor. Stand by. Then the last verse, verse 35, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkukutom? O kahirapan? O panganib? O kamatayan? Nothing can separate us from the love of God. Amen. Ito ang katotohanan na pinapahayag sa atin sa umaga. And let the Spirit of Truth always be activated every day, 24/7 ating buhay. Hindi po natutulog ang Diyos. Wala akong awiting natutulog ang Diyos. Si Kristo natulog kung siya ay nasa bangka. Pero nung siya ay bumalik sa Father, sabi, seated at the right hand of the Father, interceding, namamagitan sa atin. And today, it's my prayer that this morning, we will continue to understand and to believe what the Spirit of Truth is saying to us in your life. Amen. Let's all rise up. Hallelujah. Let's give Jesus the big clap of prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat. Ang salita mo ang siyang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan na nagpapahayag kung ano at sino kami sa iyong harapan. At sa umagang ito, Panginoon, salamat po that we do not receive, Lord, the spirit of fear, o espiritu ng pagkatakot. Kundi binigyan mo kami, binayaan mo kami, Panginoon, ng espiritu ng pag-ibig, ng kapangyarihan, at ng tamang pag-iisip, Lord. Today, O God, is our prayer that our life here on earth, Lord, will be a life walking together with you, Jesus. Through the power of your Holy Spirit. Through the word that we receive from you today. Let the manifestation, O God, of who you are sa aming pong buhay ay magkaroon po ng kapahayagan, Panginoon. Hindi lamang sa mga oras na ito, mundo, every day of our life. Sa aming bahay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga katrabaho, saan man kami dalhin ng aming mga paa, Panginoon. Kasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan o
isa. Kundi kasama ka namin, Panginoon. Every step ng aming buhay. And this morning, O God, thank you. Thank you for the Spirit of truth that will continue to reveal more of your Jesus, more of our Father in heaven, more of the great and mighty things, Lord, na sinasabi mo para sa amin, Panginoon. And it will be an exciting years and months to come, O God. Because the fruit of the Holy Spirit will continue to grow and make manifest po sa aming buhay. As we walk along together with you, Jesus, our journey will not be in vain, but our journey, O God, is our walk of victory, because Jesus is our victory. For God is with us, who can go against us? And because you are with us, Jesus, we will always walk in victory together with you. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa Espiritu ng katotohanan na nagbibigay kaliwanagan sa aming pagkakilala at pagkaunawa sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. Patubayan mo po ang bawat isa. Igawad mo ang kagalingan, Panginoon, sa mga oras nito, sa mga may nararamdamang kasakitan. Let your healing flow. Marami pong salamat sa iyong lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po. Let's all celebrate the goodness of the Lord.